May mga kababayan po tayong maagang umuwi sa mga probinsya para doon mag-Semana Santa. At mula naman sa Batangas Port, may ulat on the spot si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Connie, nagsimula nang dumating dito sa Batangas Port yung mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Normal pa naman ang sitwasyon dito sa Batangas Port. May pila man sa ticketing section, mabilis din itong nawawala o natatapos hanggang pagpasok. Sa departure area, maraming bakanteng upuan. Binuksan na rin kasi ang extension nito na bahagi ng Phase 2 project sa Passenger Terminal Building. Kaya itong mag-accommodate ng 8,000 pasahero mula sa dating 2,500. Bago pa makapasok, masusi ang inspeksyon sa mga bagahe. Hindi nakakalusot ang mga flammable material, mga patalim at meat at chicken products bilang pag-iingat sa ASF at bird flu. Pinaalalahanan ng PPA ang mga may-ari ng food stalls na tiyakin ang kalidad at kalinisan ng pagkaing ibinebenta sa mga customer. Ayon sa PPA, sa Martes Santo, inaasahang bubuhos ang maraming pasahero sa Batangas Pier na itinuturing na isa sa pinakaabalang pantalan tuwing peak season gaya na lamang ng Semana Santa. Tumitriple raw ang bilang ng outbound passengers sa Batangas Port sa mga ganitong panahon. Sa Taya, 20,000 ang bilang na papasok na pasahero rito kada araw. Sa ngayon ay hindi pa fully booked at walang kanselasyon ng biyahe. Connie, ang sabi ng PPA, pwedeng magdala ng mga alagang hayop dito sa pantalan. Yun nga lang, dapat yakin ng mga biyahero na dapat itong merong veterinary at health certificate at dapat ding may permit mula sa Bureau of Animal Industry. Connie. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.